Prangkata sa bayan ng Asingan ang pinagmamalaking kauna-unahang solar-powered computer truck dito sa Lalawigan ng Pangasinan. Inilunsad dito sa bayan bago magsimula ang pasukan upang makasabay sa unang araw ng klase. Pinapagana ito gamit ang solar energy na mayroong 14 na computer unit, libreng wifi at air conditioned, kung saan ito ay bibisita sa 21 barangay upang maghatid ng libreng computer education sa mga estudyante at ilang sektor sa bayan. Ituturo dito ay tungkol sa computer theory, mga basic computer application skills gaya ng Microsoft Office, PowerPoint at Excel. Ayon kay Mayor Carlos Lopez Jr. na inilunsad ang inisyatibong ito para mapuntahan ang mga paaralan sa bayan na maghatid ng serbisyo sa mga kabataan sa mabilisang paraan dahil nilagay ito sa isang sasakyan na maaaring lumipat. Layunin kasi ng programa na mabigyan ng kaalaman ng bawat kabataan sa kanilang edad na maging maalam sa paggamit ng computer dahil sa pagiging digital age na ngayon sapagkat maaari nila itong magamit sa hinaharap. Actually, ang aming munisipyo ay solar-powered municipal building po yan, which give us an idea na bakit kailangan ko pang i-steady yung computer sa mga school na kung saan bubuhatin mo na naman. So we come up with the idea na hindi naman bibigyan lahat ng school, ilakay na lang natin sa isang transportation na kung saan mag-roll out na lang para maserbisyuhan ang mga pangailangan ng mga kabataan. So we come up with this computer truck na solar powered po ito, na kung saan pangalawang school na ako kahapon at tuwang-tuwa po ang bawat mga batang aking pong pinupuntahan na nagpapasalamat po sila dahil nabigyan ng pagkakataon na matuto po sila ng computer as early as their age. 14 units yun na computer. Kaya nanawagan ako sa national government na sana po, lalong na sa Department of Education, na sana po bigyan natin ng pagkakataon na mabigyan ng pagkakataon yung mga kabataan natin na matuto sa computer. Because whether we like it or not, we have to be competitive in terms of computer literacy sa ating bansa, and as well as sa global requirements, kailangan na talaga na ikaw ay computer literate. Samantala, isa sa mga pinuntahan ng nasabing truck ay ang Karusukan Norte National High School na pinangangasiwaan ni Roberto Risuel Jr. ang principal for dito. Anya na malaking tulong ito sa mga estudyante lalo na sa grade 7 at grade 8 upang hindi lang sila marunong sa paggamit ng kanilang mga cellphone kundi pati na rin sa computer. Sad pa nito na mayroon naman silang computer class ngunit hindi masyadong hands-on dahil puro lecture lamang sila, pero ngayon ay mismong masusubukan na ng mga bata ang paggamit ng computer. Bagamat may 46 na silang laptop na binigay ng Department of Education sa nakalipas na 2 taon, ay kulang pa rin ito upang matutukan ang bilang ng kanilang mga mag-aaral. Samantala, dahil sa programang nakarating sa kanilang paaralan ay nagpasalamat ito sa kanilang alkalde dahil hindi niya kinalimutan ang mga kabataan lalo na sa sektor ng edukasyon sa kanilang nasasakupan. Actually, nagpapasalamat po kami dahil napili po yung school namin, pangalawa po. No? Ang alam po naman is lahat ng school ay pupuntahan. Alam nyo, ang katayuan po ng DepEd ay nakukulangan po kami ng computers. Ano? Although lahat noon ay meron kaming computers pero outdated na po. Kaya malaking tulong po yan sa amin. Alam niyo naman, nakikita niyo naman, napansin niyo po yung mga bata ay very excited na gumamit ng computers. Tamang-tama din po yan dahil ang mga bata ay magaling nga sila sa technology pagdating sa sa mga cellphone nila, pero pagdating sa computer ay kulang po ang kanilang kaalaman. Especially po yung tatlong Microsoft Office, yung basic, yung Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. So to sum up, malaking bagay po yan sa school natin, lalong-lalo na sa mga grade 7. Kasi alam niyo naman sa elementary, I don't think na mayroon silang computer subjects. Sa junior high school, mayroon po silang computer subjects. Nakakalob doon sa TLE. Kaso nga, tulad ng sinabi ko kanina, wala kaming desktop computer. So ang pinapagamit namin yung laptop na intended sa senior high school yun eh. Kaya very good nga, maganda nga na mayroon tayong ganyan na project ng LGU Asingan. And ang alam ko po ay Asingan lang po, Interpangasinan ang mayroon ganitong project.
Maganda po yan dahil mas lalo nilang ma-appreciate ang paggamit ng computer. Siyempre pagdating nila sa the next grade level nila, halimbawa grade 8, grade 9 and 10, malamang ay handang-handa na sila because they have already a basic knowledge on computer. Alam niyo ang ating mayor ay I would say na isa sa pinakamagaling na mayor dito sa Pangasinan. Not only in Pangasinan but in the Philippines. Lahat ng sektor ay binibigyan ng pansin. And ako ay nagagalak dahil hindi niya napapabayaan yung education sector. Kaya so lahat ng kanyang programa pagdating sa education ay nandiyan palagi ang mga school heads na katulad ko. Actually, yun nga problema nga, yung sinasabi ko, wala kaming desktop computer. Although noon mayroon, di ba? Pero nga outdated nga, sira-sira na nga, di ba? Kaya ang ginagawa ay parang nagpapanood sila ng parang video sa YouTube. Ganun lang, parang yun lang ang more on lecture, but in application, in reality, yan ang problema natin. Kaya yan nga, yung ganitong paraan ay maganda dahil hands-on na po sila, yung mga bata. Then again, tulad ng sinabi ko, little by little, they're really appreciating the use of computer. Sabi po ng ating mayor ay every 3 days po in every school, then after all schools, then another mag-rotate ulit. At least yung 3 days is I would say it's enough, di ba? At least they learn the basic operation of computer. Then tulad ng sinabi ko, babalik din po itong computer mobile. Siguro most probably after 2 months kasi every 3 days ikot po yung computer track natin. Actually may may subjects nga ang DepEd sa senior high school especially Although sa junior high mayroon din sa TLE. Little by little yan po ay gumagawa ng paraan ang DepEd para mabigyan po lahat ng computers ang school. Nag-umpisa nga, diba, nabigyan kami ng 46 laptop 2 years back. And 46 laptop is not enough, I would say. Kasi catering all the students of this school. Siyempre hindi sapat, no? So, aside from computer, siyempre kailangan din natin ng computer room. Di ba? Computer room na kung saan ilalagay yung mga computer natin, yung computer desktops. And tulad ng sinabi ko, malaking bagay na po yun kasi that is the first step. Ang grade 7 po natin ay there are 56 grade 7 students. Sila yung tinututukan talaga sa mga... Yes. Grade 7 and grade 8. Oo. And kita nyo, very exciting nga sila. Then kita ko yung excitement ng mga bata na paggamit ng computer. Para sa programang Bombohan ay Big Time Patrol numero 5, Bombo Oliver na kumusta-guulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo!